Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programa nagbibigay ng inspirasyon, kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang natatanging negosyante na nagpapatunay na ang sipag, tiyaga at malikhain sa daan patungo sa tagumpay. Siya ang CEO at founder ng PMCM Events Management. Isang kumpanyang nasa likod ng malalaking event na umaabot ng libu-libong mga participant. Isang award-winning event organizer, triple gold member at top 23 sa BNI Philippines. At sa kasalukuyan po, board member ng MAWPH. Siya rin ang host ng It's My Space Show at kilala sa pagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan, lalo na sa mga mompreneur. Tama ba yung pronunciation ko doon? Sa pamamagitan ng kanyang mga talumpati sa mga iba't ibang university at mga korporasyon. Tungkayan natin ang kanyang kwento sa tagumpay na sa negosyo at kung paano niya naabot ang peak sa industriya ng events. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Miss Sandico. Mais Sandico, sorry, yes. Good morning po sa inyo lahat. Magandang umaga, hapon, gabi. Sa lahat po ng mga nanonood. I'm so happy to be here sa inyong show. It's my first time. And ang ganda po na introduction ninyo. Maraming salamat. Okay, at ako po ay nagagalak kami sa Kabuhayan at Negosyo. Alam mo, ang layunin namin ay ma-feature yung mga success story ng mga iba't ibang entrepreneurs sa ating bansa. Pero umpisahan natin, alam ko, napakagaling mo na speaker, host sa mga iba't ibang event. Pero bago natin pag-usapan na yung tagumpay sa event management business ninyo, baka pwede nyong ibahagi sa amin at sa mga suki ng Kabuhayan at Negosyo, mga ka-intrip, mga kasosyo, yung pangarap mo noong ikaw ay bata pa, ano ba yung gusto mong pasukin na pagninegosyo? Nako, nakakatuwa naman kasi kung aalalahanin ko, I just celebrated my 50th birthday pala, September 11. So, golden na po ako. Kung aalalahanin ko po yung mga nakaraan, nung bata ako, naaalala ko, malinaw na malinaw sa isip ko, gusto kong maging flight stewardess. Gusto kong lumipad at makarating sa iba't ibang bansa. Pero ngayon naman nakita niyo po ay ako'y ang liit-liit ko lang, kulang po ako sa height at yun po ay naging parang hindi naman hadlang pero iniba ko yung focus ko. Okay. Tapos habang lumalaki ako, nare-realize ko, gusto kong mag-medical, gusto kong maging doktor o kaya naman sa medical field. O sa medical field naman. Kaya yung mga peers ko, yung mga barkada ko nung high school, usong-uso pa noon yung physical therapy. PT. So, PT. So, yan naman ay talagang influence din yan ng mga kaibigan ko. So, nag-PT kami. Nag-apply kami sa mga different universities. Napakalaki talaga ng influence ng mga kaibigan, yung mga barkada. peers, mga kaibigan. So, nag-uusap-usap kami ng mga ganyan. Pero, pag-graduate ko ng college, after my board exam, naisip ko, By the way, ano ba ang natapos mo na physical therapy? so, Natuloy naman. Nag-board, nakapasa ka naman sa board? Hindi ako nakapasa ng first take ko ng board exam. Okay. Kasi na-realize ko, 5 years na-realize ko hindi pala ako pang PT or pang medical. Nung first job ko, I landed into sales. Sabi ng manager ko, nako, you have a knack in sales, Mais. Kasi by commission base lang yun, walang basic salary. So bumabawi lang ako every week ng commission ko. Nakita ko nga na nagtatap ako doon sa aming So magaling group. ka talaga sa sales? Sabi ng manager ko. And then I discovered, nag-enjoy po ako talaga. So doon po ako nag-umpisa yung aking sales and marketing journey at nagkaroon ako ng business for personally with my friends again. And then I went to Dubai to pursue my dream. Bago ako ikasal, dapat
magkaroon ako ng sarili kong bahay, ganun. So, pinagbigyan naman ako ng aking asawa. Tapos dito, nung bumalik ako, nag-water station and laundry shop kaming pareho. Wow. Nagsosyo kami sa negosyo. Pero na-realize ko, hindi pa rin yun ang gusto kong gawin. Gusto kong maging events organizer talaga. Yun ang kwento, medyo mahaba. Pinaikli ko na lang. Pinaikli mo naman. So, yun yung mga karanasan mo na may mga pinasok ka rin na iba't ibang negosyo. So ano ba yung hamon o hinaharap na experience mo nung ikaw ay nag-uumpisa dito sa event management business? Nako, ang dami. Kung hamon lang ang pag-uusapan, ang dami. As a business person, as an entrepreneur, as a mompreneur also. Ang daming mga challenges. Isa na dyan yung competition. In Metro Manila kasi ngayon, alone. lalo na ngayon, ang daming mga event management businesses. Na iba-iba rin isang-asanga yung kanilang mga purpose sa event sector. No? May pang corporate, merong pang socials na nagpo-focus naman sa weddings, birthdays, and everything. So ako, when I was starting 15 years ago. Okay. Nakikishare lang ako ng office sa asawa ko sa Sampaloc, Manila. Doon sa laundry at water station, nagbabantay na rin ako ng business. Nag-events organizing din ako. Naghahanap ako ng mga kliyente. So I started with corporate giveaways, may mga umorder. Tama-tama, may kapitbahay akong entrepreneur din na kumukuha ako ng order para sa corporate giveaways, para sa birthdays, para sa corporate events. So doon nag-umpisa. So ang hamon doon ay how to start at maraming kompetisyon. Siyempre pa nag-start ka pa lang, yung presyo, doon tayo nagkakatalo. Ako, wala pa akong experience noon. So, nakikikuha lang ako ng product sa corporate giveaway sa kapitbahay ko. Buti na lang mabait ang kapitbahay at binibigyan ako ng tawag ng credit line. So pinapautang ka. Nagkaroon ako ng konting investment capital. At syempre yan ang pinakamahirap sa negosyo kung mag-uumpisa ka pa lang ay saan ka kukuha ng capital. Tama yan. Sabi nga nila, nung naalala ko nun, sabi na, parang sabi nila laway lang daw. Pero hindi, may kasama yung pagtitiis, sakripisyo, sipag, tiyaga. Kasi pag nag-uumpisa ka, wala kang kilala. So, ang mga unang naging events ko noon, birthdays ng kamag-anak ng asawa ko, tapos yung mga kaibigan ko nag-umpisa ka sa kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Circle ba? Okay. Tapos merong dumating na doktor dito from India, sabi niya, can you organize the health and wellness cancer prevention seminar? And nasuportahan naman ako doon. Tuloy-tuloy na yon hanggang sa napanood ng iba. So ano yung nakahubog sa'yo sa pagiging entrepreneur na nagbigay talaga sa'yo na determinasyon na ito ay talagang itutuloy-tuloy ko na to? Kasi napansin ko, nag-e-enjoy. Importante pala yun, nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Passion mo na. Tapos happy ka sa ginagawa mo. Yes, Kasi ang events organizing is one of the most stressful jobs in the world. So, according to the survey. So, wala kaming tulog. Nagpaplano. Mabigat sa schedule, mabigat ang schedule. Ang daming kausap, ang daming mga pakikisamahan. Pero naggawa naman, nagtuloy-tuloy naman. So, okay naman ngayon. Pero nung pandemic, dyan kami talagang naapektuhan. Pero bago natin pag-usapan yung naging problema sa pandemic, ay gusto kong i-share mo sa amin yung pinakaunang event na inorganize mo at ano yung naging experience mo doon at ano yung naging kinalabasan ng unang-unang event na ginawa ninyo? Nako, ang unang-una naalala ko, kamag-anak ng asawa ko. Okay. Birthday ng yung pinsan niya lumapit sa akin na,
organize ang birthday ng kanyang mom. So natuwa naman sila. Successful naman. Successful naman. Sana. Natuwa naman at nanganak yun. Tapos meron akong client sa water station na sabi niya, ay magdedebu ang aking anak. So can you organize it? Inorganize ko din naman. So okay naman. At yun nga pong anti-cancer or cancer prevention seminar, naging successful din. Yun yata yung unang pinakamalaki mo na event. So ano po yung mga make or break moment na talagang sabi mo parang mahirap itong, kasi sa mga event management business marami na rin pumasok dyan. Lalo na pinasok mo na rin yung pag-host, no? Kahit malungkot ka or may pinagdadaanan ka, kailangan nakatawa ka pa rin. So ano yung mga make or break moment na talagang muntik ka lang sumuko aside from dun sa pandemic? Sa akin, ang pinakamabigat talaga yung pandemic. Kasi nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Kahit napakahirap at kahit sunod-sunod yung events, kahit puyat ako, nag-enjoy ako. Very important siya. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, kung talagang pinasok ko to, kailangan maging passionate sa ginagawa ko. So nagpapasalamat naman ako because I have a team na as passionate as me, na love din ang events organizing company. So, sa akin, ang pinakamabigat talaga ang pandemic. Kasi kami yung badly hit during the pandemic. Kasi during the pandemic, walang mga event. Naalala ko yan, at that time, nasa government din ako, ay pati mga trade fair ay mga cancel. So, talagang mahirap yon. So, ano ba yung pwede mong i-share sa amin na unang-unang naramdaman mo na ay magsasara na ako kasi mabigat, lalo na yung pagsweldo mo sa mga tao mo at wala talagang event. So, paano mo naman ito nalagpasan itong naging experience mo nung pandemic? Naku po, depressed ako nung pandemic kasi 2020 may projects na po kami hanggang November. Naka-line up na. Tapos may office po kami, meron po akong siyam na staff. Wow. So at that time, ready na kami for the entire year of events na naka-calendar 2020. But March yun March. Yun. So nag-try kami mag-webinars, nag-shift kami to online. Marami rin mga event na ganun. Webinar. Yeah, pero hindi po maganda ang kita doon kasi kukonti lang talaga ang profit mo doon. Tapos magpapasahod ka ng ano mo. So nag-try kami a few months, webinars, hybrid. After ng 2 years, nag-hybrid kami. Hirap na hirap po ako, parang hindi nga ako nag-renew ng membership ko sa BNI because I was really down. And then I shifted to, sabi ng kaibigan ko, tara mag-networking ka. So sabi ko, sige, forever living naman yung products na naniwala ako doon sa produkto. Trinay ko, pero hindi para sa akin talaga. Correct. So nagtayo din ako ng sarili kong show, online show, para matupad ko yung pangarap ko na maging TV news anchor. Pero ang hirap din kasi I have to do my own script. I have to pay my staff pa rin. So, hirap na hirap po kami during the pandemic. But, I continued slowly but surely. And then, yung mga referrals sa mga kaibigan katulad ng BNI Philippines at yung mga kliyente. Malaking bagay kasi yung networking, mga business association na nakakapag-refer sa'yo ng mga client. At naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan mo. Kaya naman, we're helping one another. Doon ko na-realize ng pandemic kung sino talaga yung mga totoong kaibigan at totoong collaborators and partners. Kaya natutuwa po ako. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. And good news, nakabangon po kami paunti-unti 2023, 2024, and now this year, fully booked po kami hanggang December. Wow. So, sipag lang talaga at have faith in yourself and wag mag-give up. Andun talaga yung mga pagsubok talaga at challenges. Nandyan talaga sila paragi. Pero it's really up to us. At saka yung love natin sa ating ginagawa is very important. Balita ko, ikaw ay nakakapag-host ng more than 10,000 na mga participants sa isang event. At paano mo nakuha yung mga ganun kalalaking client na ikaw ay namamanage mo yung ganun karaming participants sa isang napakalaking event? Over the years po kasi na-train ko na rin yung mga event coordinators. Ang na-realize ko, ang maganda sa pandemic, na-realize ko,
pwede pala kami magtrabaho sa kanya-kanya naming bahay. Yung work from home na sinasabi nila, effective pala. Okay. And then, meron din akong on-call coordinators na kahit na may trabaho sila ng day job nila, meron silang pagkakataon na mag-extra income by being an event coordinator. So I have a pool of on-call event coordinators. So kahit na maliit na events hanggang sa malaki, kung nabanggit nyo yung 10,000 na... Anong klaseng event ito? Ito ay conference or expo. Expo. Yeah. Dito so, yan sa Pilipinas? Pilipinas, okay. Yeah. Namamanage namin because teamwork talaga. And of course, I have a lot of friends from the industry of production, yung mga nagpo-provide ng mga LED wall, lights, sounds. Ito yung mga nasa hotel, ano? Opo. Marami ding venue na mga hindi naman hotel, mga events place, mga convention centers, yung mga ganyan. So, siguro yung word of mouth, kasi na-experience nila yung service namin, nire-refer din kami sa ibang kliyente or ibang companies. Kaya naman, dumami yung aming clients. Kahit maliit o malaking events, kaya po namin. Sa dami ng mga event na inorganize mo or hinos mo, may masasabi ka ba na pinaka-significant para sa'yo or yung hindi mo makalimutan, napaka-fulfilling para sa isang entrepreneur sa larangan ng event management business? Napakarami po kasi 15 years na namin ginagawa. So ang pinaka-importante po sa akin, kasi ang event kahit planadong-planado na, on the day of the event itself, maraming nangyayaring hindi mo ini-expect. Maraming mga changes, so far naman, thank God, wala pa naman kaming na-cancel because of the weather, because of the unforeseen events. So far, ongoing naman lahat ng mga events namin, wala pa rin naka-cancel at this moment. So, sa akin po talaga, pinaka-memorable sa akin, yung nagpunta dito, ang isang company from Singapore, inorganize nila yung Asia Pop Comic Con. So, yun po yung isa sa pinakamalaki. We had thousands of people na nagpunta dyan sa SMX, World Trade Center. Kami po yung nag-man ng kanilang registration. Sa dami po ng tao, na-manage po namin sila. Isa din yung isang tech conference, yung Tectonic, na for 3 consecutive years. Pero nung pandemic, hindi na namin tinuloy because of the effects mga restrictions. Yeah. So, bawat event, iba-ibang treatment, iba-ibang klaseng taong nakakatrabaho. Kaya sa akin, very memorable bawat event. So, iba-iba kasi yung mga treatment namin, iba-iba yung ginagawa namin for certain clients and organizations. We're also helping out mga non-profit organizations to raise funds, katulad ng mga golf tournaments, concerts, yung mga ganyan gala dinner. So, importante din po yung nakikipag-collaborate ako with different organizations to give back, to pay back, and to say thank you for all the blessings. Sa mga innovation ngayon, no? Kasi may na-interview na rin kami na event management company na ang ano nila, yung mga innovation nila ay sa AI naman, ano? Yung nice. Pagka sa website nila. So, ano yung mga innovation nyo rin, lalo na ngayon, sa mga trend na sa tulong mo, sa tingin mo ay nagpapalago sa iyong business ngayon? Mayroon ka rin bang mga bagong innovation? Kasi nung naalala ko, nakwento ko yung Asia Pop Comic Con nang dumating sila, manual pa yung registration. Manual, oo. Mano-mano. Na-handle namin siya kahit thousands. Ngayon, sa registration, ang ginagawa namin kapag umabot na ng 1,000 yung attendees, sinasuggest namin sa client namin, mag-digital registration na tayo. So, pagpasok nila sa event, sa venue, i-scan na lang namin yung QR code nila. Hindi na yung manual na kailangan. Mahirap yun. Yung kailangan pa i-type yung pangalan, companies, contact details. I-scan na lang namin. In a matter of 3 to 5 seconds, pwede na silang pumasok sa
Hindi na kailangan mag-fill up. At yun ang pinaka mga challenging. Yeah. So yan ang mga isinasuggest namin sa mga clients namin na malalaki. And of course, yung mga digital na display sa LED wall na nakikita natin, very interactive na rin ngayon. And social media is very important. We have to be, as events organizing company, we have to be relevant. We have to be visible. Kailangan nakikita, when the client visits your Facebook page, kailangan nakikita nila na marami kang ginagawa. At walang mga negative posts. Importante din yon. Of course, social media nandyan. At yung website natin, dapat laging updated. Yan yung mga non-negotiable na expenses ng isang events organizing company to have a very good website, very good social media page, and of course, yung suggestion mo sa clients on how to make the event more seamless, lalong-lalo na sa registration. Kasi yan yung mga reklamo na ang haba naman ng pila, ang tagal. Pero ngayon... Lalo na pagkagutom or nagmamadali yung mga participant. At saka ngayon kapag nasa expo ka, malalaman mo na kagad, saan booth number ba yung gusto kong puntahan? Meron ng mga event app. So, kailangan nang i-develop yan sa mga malalaking event talaga na convenience talaga ng mga attendees yung priority. Sa conference naman ay yung mga assigned table number. Exactly. So, napaka-importante rin yan. So, yan yung mga isa sa mga innovation talaga na napapadali ninyo sa mga participants. Convenience. So, siguro pagbabalik ng kabuhayan at negosyo ay ikwento mo naman sa amin kung paano mo napapanatili na mataas ang iyong kalidad sa pagiging malikain sa bawat mga event nyo. Mga ka-intrep, huwag po kayo alis, magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni Mais sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, tanong ko kay Mais paano niya napapanatili ang kalidad na malikain or unforgettable lahat ng kanyang mga event na in-organize. Yes. So, please, Mais. Maraming unforgettable na events. Actually, kada event merong significant na mga happenings, mga na hindi mo talaga malilimutan. Kasama na nga doon yung nabanggit ko kanina, yung registration. Registration. Na minsan pag expo, trade fairs, convention, ang haba-haba ng pila. So, as an events organizer, we should fix that problem. So, nagsasuggest talaga kami sa mga client namin na i-digitalize ang registration. And I'm sure na-experience mo na rin to na how fast it is to scan your QR code when you go. So ngayon naman, Ms. Mais, baka pwedeng magbahagi ka naman ng isang pagkakataon din na nagka-problema ang isang event at paano naman nyo naman inayos to. So mag-share ka naman ng medyo masasabi mo na bad experience sa isang event at paano mo naman inayos to? Yeah, oo. Actually, marami. Marami, oo. Sa 15 years, more on the side of yung communication ba na with clients na kasi I'm dealing more on corporate events So may kontrata yan? May kontrata to. Hindi kami mag-start ng isang event with a corporate account na walang contract and without down payment. Minsan napag-uusapan naman, flexible, depende sa client. Sometimes, ito yung budget nila. Depende rin sa budget. Ito yung budget nila na nilaan doon sa proyekto, but maraming request. So, mga dagdag na request. Mga add-ons. But because we want to make the client happy, sometimes we give to their request, we give in to their request, and we do something about it. Pero pag napapansin ko na medyo sobra na naka-experience ka na client na masyado ka na-bully, ganun? Oo, parang feeling ko aping-api ako. So, minsan umiiyak ako. Umiiyak ako. Ganito ba talaga yung ibang client? At meron din client na ang ganda-ganda na ng event, pero talagang pino-point out yung mga little mistakes na
and minamamagnify at nararamdaman yon ng aking mga staff. So sila din na stress during the event. Sabi ko, sige, kalma lang, we can do this, we can do everything we can pag tayo ay may teamwork at may pagkakaisa, kumbaga. So mga ganon, yung mga yung mga miscommunications or kaya demands na hindi mo na maibigay, na feeling mo, ako, personally, aping-api ako, ganito ba talaga? Pero may mga client din naman na ang gagandang kausap, lalong-lalo na sa corporate. So kayo, ang mga event nyo ay more on corporate, yes. Hindi sa mga wedding, mga social events yun. Social event, hindi yun, ano? So ikaw ba may mga katangian ka na hinahanap mo sa buong team mo, mga staff mo, para kayo ay talagang masasabi mo na ideal team ang isang bumubuo sa mga team mo, Ms. Mais? Ang napansin ko, yung mga nagstay sa akin hanggang ngayon, mula nung nag-umpisa ako, meron din silang passion sa kanilang ginagawa. So number one is really passion for events. Kasi very stressful to eh. Very, very stressful. So, kahit marami ng planong ginawa, magandang-maganda na yung plano, pero pagdating ng event itself, ang daming nangyayari. Napapansin ko, kapag ang mga event coordinator ay kalma lang, yung may grace under pressure. Kumbaga, okay, pang-events tong batang to. So, talagang kinukuha ko sila on a regular basis. Another thing is yung pagkakaroon ng teamwork. Correct. Na hindi lang ako ang bida dito. Kailangan tulungan. Kaya kong mag-registration kung i-assign ako ni Ms. Mais dito. Kaya ako kung mag-usher kung i-assign niya ako. Kaya kong mag-production assistant, mag-floor director, mag-stage manager. Sina-challenge ko sila. At nakikita ko yon sa kanila kapag ginagawa nila na magaan sa loob nila. Kaya nakikita ko, pang-events tong batang to. So, lagi ko itong kukunin kapag may events. Ano bang mga tik-tik mo, Ms. Mais, na napapanatili mo na motivated ang mga staff mo sa mga project, lalong-lalo na pagka mga season ng December na masyadong... bare months, di ba? So, paano mo sila namomotivate naman? Isa na doon yung aware ako na mahirap yung trabaho, pero pinapagaan ko yung trabaho by not being too serious about it. Nag-e-enjoy, parang naka-radio comms kami, nag-uusap kami, nagbibiruan pa rin kami, ganon. So, napapanatili kong na-motivate sila na itong trabahong to, kahit na mahirap, kahit na stressful, kahit maraming puyat, maraming pagod at pawis at dugo, nag-e-enjoy kami, nagtatawanan pa rin kami sa radio comms. Importante yun yung putting fun in the world of stressful situation, lalo na ang events talaga, lalo na pag marami. So number one is yung may fun pa rin, may factor pa rin ng pagiging masaya sa trabaho. Number two is minsan ini-invite ko din sila mag-dinner naman tayo after event. Yan. O kaya may group chat kami, ang dami-dami namin. Then 55 plus yata kami sa group chat namin. So nagtalagang after each event, kino-congratulate ko sila. Good job guys. Congratulations to, minimension ko pa yung mga pangalan nila. If talagang they have done excellently their role pagdating sa events. So, yung appreciation, having fun, and of course, yung inviting them on a simple after event dinner or merienda, at yung hindi mo rin sila nakakalimutang pakainin. Tama yun. Importante, kailangan may breakfast, may lunch, may dinner, depende sa oras ng event. So, importante, maliliit na bagay pero it matters to them. Ano bang pinakamalaking bagay, mahalagang aral sa iyo na yung sa pamumuno mo sa event management business na natutunan mo kumpara doon sa mga ibang negosyo na mga, sabihin natin, na mga racket na ginawa mo noon? Racket na pinasok mo. Pinasok. Ang kaibahan lang nitong events para sa akin, kasi nag-try ako noon with business with my group of friends. It lasted naman for a few years, pero iba-iba yung personality namin. So, merong nag-work, merong hindi masyadong nag-work. So, feeling ko din parang api din ako doon. Parang ako na lang ba lagi. So,
yun yung difference. Now, because I own the company, I can decide for the company. I can choose who I work with, especially with event coordinators. Mas maluwag, mas may freedom ako, mas may time ako to really focus on the things that I really love. And yung mga nakakatrabaho ko, ay gusto ko talagang katrabaho. Parang I have the freedom to choose whoever I want to work with, especially with suppliers. Correct. Oo, yun, yung mga suppliers. Suppliers. May mga suppliers talaga na talagang respectful, na kasi kabiruan ko din sila eh. Kahit na ako yung director ng event, during the event, nabibiro ko yung mga LED wall operator, lights and sounds. Importante na yung in sync kami sa isa't isa. So I have also the freedom to choose whoever suppliers I want to work with. So I think that's the main difference from the previous business that I put on. Yung business namin na water station and laundry shop na mag-asawa. Kasi lawyer ang aking asawa, busy noon. Ako lang din yung nag-manage. Sabi ko parang pang-events talaga ako. So, pang-events talaga ako. Yun ang passion mo talaga. Pinagbigyan naman niya ako nung nagpaalam ako na I can no longer help out in the business. He said yes naman. So paano mo naman nababalansi, Miss Mais, yung time mo sa pamilya at bilang CEO sa isang event management business at of course, meron ka pa rin mga business association, BNI, networking. So paano mo nababalansi yung oras mo? Ang difference lang is that when you are an employee, you're stuck with your 9 a.m. to 5 p.m. job, no? Ang difference sa akin is as a business person, meron akong time for myself, lalo na kapag hindi masyadong busy sa events. So sabi nga ng daughter ko, 15 years old, sabi niya, how do you manage your time wisely, Mama? So yun, I have my me time. Sinasabi ko, importante yung nare-recharge kami after a very stressful events. Mga simpleng bagay na I go to nail salon, I go to a parlor, I go to massage. Number 1 is to have my me time para maka-recharge ako. Number 2, importante yung mga special moments with family like staycations, yung kailang magkakasama, every Sunday lunch or every Sunday dinner. Tapos meron kaming movie marathon, yung mga ganon. Yung mga simpleng bagay. So, of course, yung pag-meditate at reflect din na pagdadasal, syempre, nandyan pa rin yan. Kasi ang dami nating challenges and stress na nararanasan on a daily basis. So, kailangan meron ding cleansing ng kanyang spiritual and continuous ang faith sa ating Panginoon. Mamaya itutuloy natin yung kwentuhan natin, Miss Mais. Huwag po kayo alis, magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Miss Mais sa Kabuhayan at Negosyo. Ang advocacy mo itong mompreneurs, no? So bakit mahalaga sa iyo ang ma-empower ang mga kababaihan ng mga mommy to be a mompreneur? Ikwento mo naman sa amin ito, Miss Mais. Nako, kasi being a mom is a very noble role, ano? Being a mom is, for me, ito yung isa sa pinakamahirap na role, yung being a mom, no? Being a mother to your kids kahit na ang dami mong ginagawa sa iyong business. Mompreneur, pinagsama ko lang yung mom at saka entrepreneur. Ang dami ko kasing nakikilala over the years na, uy, may business ka rin? Ilan na yung babies mo, ilan na yung kids mo? At nag-share kami ng mga experiences namin. Ang hirap talaga pagsabayin motherhood and business together. So, whenever someone like school or organization invite me for a talk or to give a inspirational speech, lagi kong mini-mention
ang mga mommies na entrepreneur. At lagi ko minimension yung mga mompreneur. Talaga, I really salute them for doing a dual role, mother and being an entrepreneur. Nakakatulong ka na sa bahay, nakakatulong ka pa sa ekonomiya by being an entrepreneur. Ito yung mga madidiskarteng mommy na kahit na anong mangyari, madidiskartehan nila ang kanilang mga extracurricular activities, alam mo na. Tama. At meron pa ring time para sa sarili. Importante. Ano ba ang sa tingin mo na natatanging hamon ng mga mompreneur na dapat maunawaan ng iba? Of course, time management. Number 1. Kung ikaw ay merong 5 or 6 na anak, paano mo mararanang yung business? Oo. Parang ang hirap. Ang hirap. So, number 1 is time management, no? And of course, yung pagpapahalaga sa kanilang sarili. Importante yon na kahit busy-busy ka na, wag mong kalilimutan. Lagi ko itong sinasabi. I'm so lucky that I have a very supportive husband na, gusto mo bang magpunta sa ganyan? Sige, go. Parang pinapayagan niya akong to have my own time. Sometimes I go to a coffee shop just to reflect. Just to reflect and to plan for the week. Importante yon as a mompreneur na magkaroon talaga ng pagpapahalaga sa ating mga sarili. Kasi may nakakausap ako mga ibang mommies na stress na talaga. Na parang, bakit ganyan ang itsura mo? Punta ka sa magpagupit ka naman. Wala akong oras. Dapat magkaroon ng oras para naman, pag nare-recharge mo ang iyong sarili, mararamdaman ng ibang tao, yung na-empower mo rin yung ibang tao kapag ikaw ay, alam mo na, maganda ang aura at inspirational ka rin sa ibang tao. Ikaw ba, Miss Mais, may bibigay ka na payo sa mga mother na gustong magsimula rin ng kanilang sariling negosyo? Naku, pag-isipang mabuti. Hindi madali. Hindi madali. Lalong-lalo na kung maraming kids, pero nowadays, because we can do online meetings, the moms can work at home while looking after the kids. So it's possible. It's possible. It's really possible. So, yung pipiliin mong business, kailangan yung passion mo nandun, yung skills mo. If you're into baking, you can bake at home and sell it online. Oo, maraming ganun. Sell it online. Or you can do vlogging. Tawag nila vlogging. TikTok. Nagti-TikTok ang mga mommies ngayon. Nagsasayaw, pero meron palang binibentang product. So, madiskarte yung mga mommies nowadays. Maraming paraan para kumita as kumpara nung mga unang panahon na wala kang social media, walang marketplace to offer your products, walang mga webinars, walang mga YouTube na pwede mong pag-aralan yung gusto mong gawin. So, I encourage them, make sure lang po, you're ready for all the challenges ahead. Baka gusto mo namang i-share sa mga mami ngayon na katulad mo ng mga entrepreneur din, yung pangkaraniwan ba na araw-araw na routine ng ni Miss Mais as CEO at of course event organizer, at ano yung mga pangkaraniwan na ginagawa mo in working day, Miss Mais? Yung normal routine ko every morning is that when I wake up in the morning, sabi ko sa sarili ko, whenever I step my foot on the floor, I'll say thank you. Diba, upo ka sa bed. Tapos, hindi mo na ako tatayo kagad. I'll say, thank you, Lord, for another day. And then, titingnan ko kung tulog pa yung aking asawa or anak. And then, I'll go down for a cup of coffee. For me, breakfast is really important kasi it fuels me for the rest of the day. I know that I will have a very busy day, so breakfast is important. It fuels me. And then, I'll take a moment to eat talaga. So, kahit na on the go ako, I should be eating breakfast. Lagi ko itong sinasabi sa aking daughter, don't miss out your breakfast. Parang it fuels you for the entire day. After my breakfast, punta na ako sa working station ko. I'll check my emails, I'll check my Facebook. Yan ang una kong laging check, the email and the Facebook. Kasi the email, I have corporate clients na kailangan communicate
coordinate with. So Facebook, because I have to check my Facebook page, kung may inquiries and everything, and may bagong client. Yeah. Also, I have an EA who works from home, si Val. So I check, I give her tasks to do every day. Or have you checked my calendar? Ano ba yung calendar ko for the entire day and the rest of the week? She manages that, no. And then yun, Zoom meeting. Pag walang event, I do Zoom meetings. Kapag may event, nandun na ako sa event, ingress pa lang, 12 midnight, nagsiset up na kami. Ikaw Miss Mais, ay nagsasalita ka sa mga iba't ibang corporation, di ba? So, bilang ano ka rin, professional speaker, ikaw ba meron ka rin hinahangaan na modelo or mga motivational speaker? Ako, marami. The likes of Jason Law, sa mga financial, yung unique personality. Jason Law is a good friend, and Francis Kong, yan. Sila Francis. And of course, pag mga international na, yung mga nakikita ko online, pero more on Filipino motivational speakers. And for me, siguro you have heard about BNI Philippines, kasi I'm working, sila mismo ay hinahangaan ko. Magagaling yan. Sila mismo talaga. Hindi na ako humahanap pa ng mga super sikat or something, kasi nandun ang lahat ng magagaling. Napapaligiran na ako ng mga entrepreneur na katulad ko na magagaling mag-mentor. Yan ang importante. Oo, magaling mag-mentor, magaling na leader, kasi nakikita mo magandang ehemplo, yung magandang silang example sa akin. Kaya dito pa lang sa group of BNI Philippines na organization, kahit sa chapter lang namin na maliit lang, marami ng inspirational na talagang leaders na tinitingala ko. Paano mo hinaharap yung mga stress, lalo na yung, sabi mo nga, it's my special ka, no? At public speaking. Yeah. So, ikwento mo sa amin to. Ano ba itong show mo? Nako, namimiss ko na nga po mag-interview. Usually, I interview, katulad po ninyo, nag-i-interview din ako ng mga negosyante na ma-motivate din yung aking viewers sa pagkakaroon ng business. But because I got too busy with events, na-stop ko na yon. So, pangarap ko kasi nung maliit ako, aside from being a flight stewardess, is to be a TV news anchor. So, gusto mo talaga maging... So, nag-pandemic, wala akong ginagawa. I have to do something. I have to keep myself busy. Nag-online Facebook show, which is the It's My Space show. But because I got too busy 2023, 2024, na-stop yon. Sana maibalik. Sana, because I miss doing that. Yung It's My Space show naman, it aims to inspire the audience na pwede kang magnegosyo. Pwede kang maging isang entrepreneur dahil ang mga guests ko ay magtuturo kung paano at mag-i-inspire sa inyong lahat. Kulang na kulang ang ating oras, Miss Mais. Dapat may part 2 tayo. At maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Thank you, Miss Mais Sandico, sa pagbabahagi ng inyong makabuluhang kwento at pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga ka-entrep, mga kanegosyo, kasosyo. Tunay na kahanga-hanga ang iyong determinasyon at pagmamahal sa industriya ng events at iyong pagpupursige na bigyang lakas at pagkakataon ng mga kababaihan at mga mompreneur na magtagumpay sa kanilang mga pangarap. Sa ating pong mga suki, naway nakahugot kayo ng tapang at inspirasyon mula sa kwento ni Miss Mais na ang pagpapursige at malikain ay susi sa pag-abot ng tagumpay. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy nating suportahan ng mga lokal na negosyante at lumalagong industriya ng events sa ating bansa. Para po sa mga hindi nakapanood ng nakaraang episodes, maaari nyo pong balikan ang aming featured mga episodes sa YouTube channel at Gani Makatuman Facebook page, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan kahit anumang sakuna,
kahit anumang problema, kahit anong hamon, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.